Sinibak na sa trabaho ng Department of Transportation ang 3 empleyado ng Office of Transportation Security na sangkot sa insidente ng umano'y tanimbala sa Ninoy Aquino International Airport sa mag-iinang patungo ng Vietnam. Mismong si DOTR Secretary Vince Dizon ang nag-utos ng terminasyon ng 3 empleyado, gayon din ang pagsasampa ng kaso laban sa kanila. Hindi na rin nito ibinunyag ang mga pangalan ng 3 empleyado. Ang mga naaangkop ng pagsisiyasat ay isasagawa at ang tamang administrative charges ay isampa pagkatapos ng investigasyon. Ngunit ngayon ay tinatapos na natin sila ngayon. Inatasan ko na si General OTS Administrator Arthur Velasco Binar na mag-issue ng kautosan ngayon, ayon kay Dizon. Binigyan din ni Dizon na hindi nila maaring palampasin ang pang-aabusong tulad nito. Hindi kami maninindigan para sa anumang pang-aabuso. Anumang pang-aabuso ay haharapin sa parehong resulta at parehong mabilis na aksyon mula sa amin tulad ng ipinag-uutos at iniutos sa amin ng Pangulo mismo. Hindi kami papayag na mangyari ito. Dagdag pa ng DOTR Chief. Kaagad din namang inatasan ni Dizon ang mga opisyal ng OTS na reviewin ang procedures ng screening at security protocol sa airport. Maglalagay na rin umano ang DOTR ng hotline kung saan maaring i-report ng mga pasahero ang kanilang karanasan sa NAIA. Nauna rito, inakusahan umano ng mga empleyado ang isang 69 taong gulang na babae na bibiyahe patungong Vietnam kasama ang kanyang pamilya na may dalang anting-anting sanhi upang muntik na silang maiwan ng kanilang flight noong March 6. Ayon sa security personnel ng NAIA, mayroon silang x-ray image ng anting-anting sa luggage ng pasahero, ngunit hindi naman ito nakita sa isinasagawang physical inspection. Naniniwala naman ang mga airport observers na ang pagsibak sa mga sangkot ay isang positibong hakbang na dapat tutukan. Ayon sa comment ng ilang netizen, buti nga hindi kayo pumayag na sila ang nagkalkal ng bag nyo po. Kundi baka magkaroon ng instant bala dyan kung sila nagkalkal ng bag kahit wala naman. Di na alam ng mga tao paano man loko. Hindi na nila inisip ang dignidad nila sa kabila ng magandang posisyon nila sa trabaho. Maraming naghahanap ng trabaho. Pero yung mga regular at maayos na trabaho, hindi pinapahalagahan ang trabaho nila. Baka panloko lang. Hindi na inisip na pwedeng ikawala ng trabaho nila at kahihiyan pa nila. Mga kabayan, sana wag natin gamitin posisyon natin para makapanlamang ng tao. Dapat talaga bigyan ng aksyon yung mga ganitong sitwasyon. Kawawa mga mabibiktima. Sana bago gumawa ng isang bagay, isipin mabuti kung maganda ba ang dulot dahil hindi nyo alam ang trauma ng tao. Bukod doon, isipin nyo din kung makakabuti pa sa inyo. Di ngayon wala na kayong trabaho. Mas lalo kayo mahihirapan yan. Kung hirap na kayo sa buhay, kaya nag-iipon kayo ng pagkakitaan ngayon. Saan na kayo pupulutin? Abala na nga, trauma pa dulot nyo sa tao. Sinayang nyo po ang trabaho nyo para lang sa bariyang halaga. Maraming tao gusto makapasok sa gobyerno dahil sa kalokohan nyo. Pati pangalan ng pamilya nyo, mahihiya sa ginawa nyo. Pero ganun pa man, dalangin ko pa rin ang ganap nyong pagbabago sa buhay. Naway maging lesson po ito sa inyong buhay para tuluyan kayong magbago. Di natin dapat konsintihin ang ginawa nyo, pero tao lang tayo na nagkakamali. Pero may pagkakataon pa para magbago at mamuhay ng tapat at tama.